Kamusta po? Magandang araw sa inyong lahat. Sad-sad ang Pilipinas dito po sa public satisfaction rating. Kawawa na po ang ating bansa. Out of 11, pang-10 tayo. Mayroon lang tayong isang tinalo, yung Myanmar. Kinuha niya ngayon yung Public Satisfaction Index. Sa ASEAN. Apo. Ang ASEAN ay binubuo ng labing isang bansa. Ngayon, sa ngayon. Opo. Okay. Tiningnan niya, kung ang pag-uusapan nga niya, yung Public Satisfaction Rating, nasaan ang bansa natin? Isipin mo, out of 11, 11, pang-10 tayo eh. Naku, nasa dulo. Out of Alam mo kung magkano yung index natin? 32%. Sino yung mas mababa lang sa atin? Isa lang ang tinalo natin eh. Myanmar. Jen, Nelson. Malamang Timor-Leste. Hindi. Hindi naman. Matatagal Timor-Leste, Ano ba? makakala mo. Public satisfaction ang pinag-uusapan. Public satisfaction. Pag public satisfaction, yung pagtingin ng mamamayan sa kanyang governing leaders. Sabihin, nasisiyahan sila sa kanilang gobyerno. Satisfied Yung ating leader ata ngayon, Negative 13 po doon nakaraan. 15 na ngayon. 15, tapos naging negative 12. So sabi nila, from negative 15 to negative 12, merong improvement, sabi niya. Nag-improve na Nelson, 3%. kapag ka parehong negative, hindi improvement ang tawag doon. That is a confirmation. Tama. Confirmation yun. Tama. Doon talagang yung pagtitiwala, yung public satisfaction talaga, sad-sad. O ano yung nasa ilalim natin? Myanmar. Myanmar. Ito po yung index card, nangunguna po ang Singapore. Ibig sabihin, maganda yung pagtitiwala ng mga tao sa gobyerno ng Singapore. Ang sinusukat po dito yung katiwa-tiwala ba yung gobyerno ng ating bansa, ng bawat bansa. So ayan nga, pang-10 itong Pilipinas at pang-11 yung Myanmar. At baka next year, baka nandyan na tayo sa pang-11. Tayo na yung pinakakulelat at tayo na yung may gobyernong hindi pinagkakatiwalaan. Opo. 28%. Myanmar yan, dating Burma ba yan? Dating Burma. Paano namang hindi 28%? Ang kalaban ng mamamayan, yung gobyerno mismo eh. Doon sa Myanmar. Kaya 28%. Tayo ang kasunod. Mabigat. Sino yung pinakamataas? Alam mo na Nelson to eh. Singapore. Magkano? 75. Bakit kahit ka sa buong mundo yata, laging Singapore ang laging Indonesia, 74.2. Kamukha lang natin. 74.5 ang Indonesia. Sipin mo? Bakit tayo nagkaganon? Nung unang malagay ang bansa natin doon sa kondisyon ng stagflation, 1970s yun, Nelson. 1970s. Kasi dahil sa oil crisis, wala naman tayong langis talaga eh. Yung unang tumama sa ating oil crisis, nagkandabale-balentong ang natin eh. lahat ng mga ekonomiya. Mahirap talaga. Ngayon, nagkaroon din tayo ng krisis sa pero hindi lamang yun eh. Kasi kung titingnan mo, bakit ang Vietnam? Ang Vietnam, tayo 2.8% ang GDP natin. Alam ba ninyo yung average na taya ng pagtaas ng ekonomiya sa buong Asia ngayon? 3%. Kasi mahirap talaga kalagayan. Pero ang Vietnam, kahit na ang average is 3%, nagsusumigasig pa rin na makuha nila ang 7%. Grabe, ang taas, sa kabila ng... Pare-pareho tayong tinamaan ng oil crisis. Yung oil shocks, yung price shocks na sinasabi. Di ba? External and price shocks. Lahat tayo. Yes po. Walang nalibre dyan, walang exempted dyan. Pero ang Vietnam, lalo na Malaysia at saka yung Indonesia, lumalaban sila. Bakit tayo pumapayag na yung average na 3%, hindi man lang natin makuha. Mababa pa tayo doon. Kasi kung nagawa nila, lalo yung Vietnam, ito yung sinasabi natin. Ano ngayon ang magiging resulta ng lahat ng ito?
Ang pinag-uusapan natin kanina, ginamit nating paghahalimbawa, Titanic. Yung Yes, lubog na barko. O, tanungin mo ito ngayon, mga cameraman mong ito. Oo. Paano mo susubukan na i-rearrange mo yung furniture sa isang papalubog na barko? Wasak-wasak lang. hindi. Kahit anong gawin mo, lahat naman magsasakit. Lahat tayo magtutulong-tulong. Ngunit, talagang napakahirap gawin. Yun lang siguro mga kutsara mo na nagliparan na paano mo. Ayun nga. Yung mga pinggan na nagbagsakan na. Oo. Balentong na lahat. Paano mo ngayon aayusin ito? Oo. Ito yung problema. So, ang ibig sabihin na niya, ang magsasuffer ito, yung mga institusyon natin. Oo. Pinag-uusapan pa ba natin ngayon dito? Yung furniture, hindi na. Pinag-uusapan pa ba natin dito kung makukunbik o ma-acquit Ayun nga. si Vice President Sara? Ayun. Pag-uusapan pa ba natin dito kung sino ang next Senate President? Pagka ganito ng kalagayan ng bansa natin? Oo. Doon nila tayo dinadala, Sen. Oo. Sagutin ko po yung pundo nyo. Doon tayo dinadala nila ngayon. Paano pa tayo madadala ron? Pagka balintong na nga, hindi na nga natin alam kung yung mga kutsara, kung saan natin nakukunin. Saan mo pupulutin yung mga Oo. Wala na eh. Parang yun ang priorities, eh. Okay. Dahil po dito sa pamumulitika ng gobyerno ni Bongbong Marcos, ayan talaga, nagkakaletse-letse po itong ekonomiya, ang ating bansa. At doon nga sa survey ni Bongbong Marcos, nag-negative 13 nung una eh. Negative 13. Tapos, nag-negative 15. Ito pong latest ay nag-negative 12. Sabi nung mga nasa Malacanang, ayan, umaasenso po. Umaasenso. Ibig lang sabihin, sabi ni Marcoleta, kumpirmasyon yan na negative talaga yung surveys kay Bongbong Marcos. At kumpirmasyon din na kinikilala nyo yung survey. Kasi pinuri nyo eh. Ayan, umaasenso na ang survey sa Pangulo. From negative 15, naging negative 12. So, hindi kayo kumukontra sa survey. Di ba? Konfirmasyon yan na negative talaga si Bongbong Marcos. Kaya damay ang ating gobyerno. Yung governance ng gobyerno natin. Ayan, score is 32. Pero, alam nyo ba, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung public satisfaction rating natin, ayan no, 2019, kasi 2020 pandemic na, wala na pong mga data eh. Mahirap na kumuha. So dito na lang sa 2019. The Philippine government reached record highs with President Rodrigo Duterte closing the year SWS classified as excellent. Yan po ang grado ng Pilipinas. Yan po ang grado ng Pilipinas according to Social Weather Station. Pero nung 2019, hindi pa po uso yung mga picture-picture eh. Kagaya nito, no? Ito nga yung pinakatanong, no? How proud are Southeast Asians of their government? Gaano ba ka-proud? Gaano ba katiwala ang mga Asian sa kanilang gobyerno? Ito po ang score. 32%. Number 10 po tayo. Ganyan po. Ganyan na po ang hatol ng bawat Pilipino sa ating gobyerno. Pang number 10. Kita nyo yung Vietnam, ang layo sa atin. At malapit na tayong mangulela. Second to the last po tayo. So, yan po yung dating public satisfaction noong 2019. Rodrigo Duterte. 2019 of Filipinos were satisfied. Satisfied talaga. Ngayon, pilit nila yung sinisira, winawasak. Ganyan talaga yung mga demonyo. Demonyo po tawag dyan sa mga naninira sa mga naging accomplishment ni Pangulong Duterte. Lahat ng accomplishment sinisira, no? Para masira yung napakagandang rating ni Pangulong Duterte. At eto nga positive 72. Positive 72. Yung grade ngayon ng Pilipinas 32.
72 versus 32. Ang layo ng diferensya. Kumbaga sa basketball, tinambakan ng todo. Ginawang bata yung kalaban. At dito nga sa 2019, pati yung Senate, ang taas po nung grade. Very good. Ang satisfaction rating. House of Representative, ayan, good. Positive 51. Yung Senate, positive 62. Supreme Court, positive 49. At dito po kay Vice President Leni Robredo, nahila din siya ng Duterte government. 55% siya. At dito naman, sa 2023, ito po yung most corrupt. 2023 po ito, Southeast Asia's most corrupt countries. Nandito po tayo sa pang-lima. Pang-lima, no? Of course, yung Singapore, maganda ang grado. Wala po yatang corruption dyan. Napakaliit lang siguro. Nangunguna pa rin ang Myanmar. 2023 po ito, Myanmar, Cambodia, Laos. Tapos sumunod na po yung Philippines. Pero po, ngayon pong 2025 o 2026, ayan po, pangatlo na po tayo. Noong 2023, pang-lima pa tayo. Mas corrupt pa sa atin yung Laos, o Cambodia, Indonesia. Ngayon po, mas corrupt na tayo sa Laos at sa Indonesia dahil nahigitan na po natin sila. Mas corrupt na po tayo. Number 3 na po tayo sa most corrupt country in Asia. Tapos po, itong si Bongbong Marcos, kahapon lang yata, nananawagan ng transparency, accountability. Simula nung umupo si Bongbong Marcos, wala pong transparency, walang accountability, wala po yan. Negative na yung survey niya, patuloy pa rin niyang niloloko yung taong bayan. Pati nga mga foreigner, mag-host ang Pilipinas sa ASEAN, lolokohin din niya yung mga yan sa kanyang speech. Lolokohin niya rin. Lahat niloloko. Mananawagan ka ng transparency. Ang daming congressman na nagnakaw. Tapos pinagtatanggol mo. Wala kang kinasuhan sa kanila. Ang dami nilang nagnakaw. Tapos ikaw pa, sa'yo pa manggagaling yung transparency, accountability. Tapos ito matindi. Sa 2027, ang proposed budget ay 7.2 trillion pesos. Nakaraan po, ngayon po, 2026, kung di ako nagkakamali, 6.3 trillion. Tataasan po natin ng 900 billion. Tapos wala tayong makikita. Wala po. Wala tayong mararamdaman doon sa pera ng bayan. 7.2 trillion ang proposed budget ngayong sa susunod na taon, 2027 national budget. So, saan kaya tayo pupulutin sa 2027? Baka hindi kaya tayo na yung maging number 1 most corrupt in Southeast Asia? At hindi kaya tayo na yung pinakakulelat sa public satisfaction rating? Hindi tayo umaasa na tataas tayo eh. Hindi tayo umaasa na aasenso tayo dahil patuloy pa rin po ang nakawan. Kaya lang nadadivert nila sa impeachment ni VP Sara, dito po sa mga bangayan ng senador. Diyan na po yung nakatutok yung media eh. Pero yung mga nakawan sa agriculture, sa health, sa education, yung mga bigayan sa Bureau of Customs, sa BIR, wala.
Hindi na po yan tinitignan ng media. Hindi na po nababalita yan. Kung meron man silang impormasyon, mas gusto nila yung Trillanes versus Cayetano. Diyan na lang. Diyan na lang po. Pero wala na po talagang balita itong media, kundi puro intriga. Puro bangayan. Yun ang gusto nila kasi mas marami yatang views. Saan tayo kumukuha ng balita? Hindi sa ano na lang. 'Di ba sa mainstream media wala na tayong balita. Ibabalita ba 'yan ng Malacanang? Hindi naman. Ni Claire Castro. May corruption sa Department of Education. Hindi na maibabalita 'yan. So, hanggang nandyan nga yung presidente natin, wala pong mangyayari talaga sa bansa natin. So, salamat po sa lahat po ng patuloy na sumusuporta sa ating channel. See you next time. Bye-bye.